Oh, parang may bumubulong sa akin na kunin ko daw yung knife sa kitchen. Kasi may pupunta sa bahay, may papatay daw sa akin. Pag naririnig mo yung mga buto na nadudurog or what, yung mga laman na hinihiwa, anong nafe-feel mo, nararamdaman mo? Honestly, ngayon, parang akong kinikiliti. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Master G. Ngayon po wala tayong gala sa mga sementeryo, sa mga puntod ng sikat at mga abandonadong bahay. Previously, yung last interview ko po is about sa mangkukulam. Pero ngayon po isang individual na aking kaibigan na personal po niya ipinahayag or isi-share sa atin yung kanyang kakaibang karanasan pagdating po sa kanyang buhay na i-open niya po sa atin na totally something minamanage po niya sa kanyang pag-iisip. Kaya po ito po warning discretion, meron po tayong mga topic na tungkol po sa mga pagtapos ng buhay, meron din po mga tungkol sa mga nakakapangilabot na bagay na hindi po magagawa ng pangkaraniwang tao. Pero siya po, ang ating kaibigan, siya po yung aking kaibigan na si Jay. May mga tao na kagaya niya, nasa kanya ko lang na-discover yung kanyang pagkahumaling sa panonood ng mga tao na tinatapos po yung. So, bago natin puntahan yung topic na yon, magbalik tanong muna tayo ng konti dun sa life mo. Kamusta ka naman ngayon, JJ? Anong pinagkakaabalahan? Okay naman. Nag-aasikaso lang ngayon ng mga kailangan asikasuhin kasi finally, pinayagan na rin ng doktor makapagbalik trabaho. Wow, congratulations. Ano yung first experience mo na-experience mo? Bakit humantong sa nagustuhan mo na siya, parang naa-addict ka ng panoorin yung mga ano yung first, kwento mo yung pagkabata mo? Pagkabata ko, normal childhood naman siya. I can't very say well na masaya kasi lumaki ako malayo sa magulang kasi OFW yung parents ko. And then, lumaki ako sa lola ko na basic, okay din naman siya. Tapos, Normal lang, kaya lang normal childhood siya. Pinagkaiba siya. Like, lumaki ako malayo sa magulang. Mama at papa yon. And then, when it comes to friends naman, wala rin naman masyadong friends ng bata ko. Talagang nasa loob lang ng bahay, kung hindi naman naglalaro mag-isa. Sa school rin, hindi rin naman masyadong nakikisalamuha sa school. So, I enjoyed spending alone. So, kwento mo, yung kauna-unahang nakakita ng sinasabi mong na-aksidente. That was nung nasa grade school pa ako noon. Dito pa ako sa Pilipinas nag-aaral. And then, papasok pa lang kami sa eskwela. Nasa pedestrian lane ako. Oo. Then, suddenly, there was this girl na bigla siyang tumawid. And then, siguro, ewan ko kung nagkamali siya ng tansya or hindi niya nakita yung 10-wheeler truck. Ano siya? 10-wheeler? Yeah, it was a 10-wheeler truck. OMG. And then, right in front of us, sa harapan namin mismo, we witnessed the scene. Tragic. The tragedy. Or the tragic scene. Yung mismo, anong itsura? Pwede, maglilimita lang kami ng mga words, guys. Kasi baka maano po ng YouTube, minsan nire-restrict po. Ano yung itsura niya? Nung nakita mo talaga? Ano yung naging una mong reaksyon? Kung first time mo siya makikita, it was horrific. Horrific, oo. Horrific. Oo. But, nung nakita ko siya, na-shock ako, kasi horrific nga siya. From that moment, nawala sa akin yung takot na, oh my gosh, kasi kung pangkaraniwang tao, di ba guys, pag nakakita ng nasagasaan or what, matatakot o mawawala sa sarili. Yung iiwas ng tingin, di ba? Normally yung tao, iiwas. Anong nangyari yan? Ilang taong ka niyan? 11. Ngayon, anong nakita mo nung 11 ka, anong naramdaman mo, nakita mo na may aksidente or what? Yung nakita mo mismo yung nadurog yung I was looking straight right into it. Oo. And then sa una, nakaramdam ako ng takot tsaka ng pagkagulat. And then suddenly,
nawala yung ano na yon, yung feeling na yon. Feeling. There was curiosity na ganito pala yung loob ng tao. So, lumipas ang taon, moving forward na tayo mga master, kasi kailan ko lang din po na-meet itong aking friend na mutual friend din ng aking kaibigan na si Ate Rain at saka ni Carl. So, meron siyang kinuwento sa akin, off-cam, na sabi ko, pagplanuhan namin na i-share at i-vlog ito. Ito na nga, nangyari na nga ngayon. Nagpapasalamat ako sa iyo sa bilang pag-open up sa akin at syempre sa mga subscriber ko. Para maging aware din po yung mga tao na meron palang ganyang condition, kaya namang i-manage, kumbaga. Ano yung pumasok sa isip mo before, di ba? Tumatak na ba siya sa isip mo, yung aksidente na yon? Kaya parang gusto mo nang nakakakita ng mga trahedya or ng mga something na ano? Yeah, I can say na tumatak siya sa isip ko kasi hanggang ngayon, pag iniisip ko siya, nakikita ko pa rin siya na parang kahapon lang nangyari. Nararamdaman mo pa rin yung parang scene na nandun ka? I can still hear the bones cracking. Ito pa guys. Ang medyo pagka-weird. Weirdo. Ang medyo pagka-weird lang sa kanya. Anong gustong-gusto mo nga pala ngayon? Yung bukod sa nagko-collection siya, mga master. Ano yun? Nagko-collection ka ng mga video ng mga tinatapos. Mga word na ganun lang. Wag yung patay talaga, baka maano tayo. Ano pinagkakaabalahan mo bukod sa ano ngayon, yung malapit ka na pumasok ng trabaho, ano ka na. Ano yung kinuwento mo sa akin before na nagko-collect ka? Well, I use it as a pastime na manood ng mga ganong klaseng videos. And then the same way a person watch porn. Ano yung nakukuha mo? Ano yung nakukuha mo? Ano yung nafe-feel mo? Pagka nanonood ka ng mga, let's say, example na lang, yung tinatanggalan ng kanyang pinakaulong guys, isang tao, tatanggalin sa pamamagitan po ng itak or ng kutsilyo. Alam nyo na guys, hindi po natin kasi pwede i-mention, baka maano po tayo ni YouTube. Ano yung nafe-feel mo, nararamdaman mo nung pag nakikita mo siya sa video? Na-feel ko is more on, parang ako nagkakaroon ng dopamine rush. What do you mean dopamine rush? Dopamine is a neurochemicals na it's a chemical in your brain that makes you feel pleasure. So, pag nakakanood ako ng ganong eksena, I feel pleasure in my body or in my brain. The same pleasure na nararamdaman ng tao after having or after taking such mga ipinagmamot. Dopamine rush pala ang tawag to. Yes. Medyo curious lang po ako kasi first time ko din po makarinig ng story na ang gustong-gusto niya mga master, yung nakikita niya talagang tinatanggalan, tapos hinihiwa yung mga something parts, tapos pag naririnig mo yung mga buto na nadudurog or what, yung mga laman na hinihiwa, anong nafe-feel mo, nararamdaman mo? Honestly, yung Honestly, ngayon, o pag nakikita mo sila sa video? parang akong kinikiliti. Okay. Tapos napakasarap niya sa pakiramdam. Iba yung feeling na... Pero, let's say, ibahin natin. Kung pagdating naman sa porn naman ang ililipat mo yung attention mo sa porn, bakit hindi na lang sa porn? Kaysa yung mga gano'n na nakakaawa. Hindi ka ba nakakaramdam ng awa pag pinapanood mo yung gano'n? Na, bawa, meron kasi kung pinakita niya sa akin guys na sensitive na video, hindi ko na po sasabihin sa inyo yung totaling details. Yung babae po nangabit, ang ngayon dinala sa talahiban yung babae at doon na po tinapos yung buhay niya ng dalawang rebelde. Tama ba? Rebelde ba yun? Yes. Tinanggalan ng head yung girl and then pinakita talaga sa akin, nakita ko yung reaction niya, parang tuwan-tuwa siya. Ngayon, ano yung nakikita mo? Subukan mo ba yung parang naaawa ka? Hindi ako nakakaramdam ng awa. Kapag napapanood mo yung video? Yes. Kasi of your condition mga master, yun nga po, kagaya po ng winarning ko sa una pa lang ng video, ang ating friend na si JJ ay meron po siyang tinatawag nating condition na schizophrenia. So ito po yung mental condition na naaayos naman po at through medication, mga master. Kaya
alam ko maraming po magiging relate sa inyo niyan. Magbibigay lesson din po ito at kung paano po maging open yung buhay nila para maintindihan pa po ng mas maraming subscriber natin. Kasi yung iba, judge agad eh. Ganun ang ano. As long as I take my meds or yung maintenance ko, yung delusions, hallucinations, like yung fear, tsaka other uncontrollable feelings is hindi siya mawawala but it will subside and controllable. Magiging controllable siya. Ako nandiyo, sinunod ko yung payo ng doktor na nagte-take ako regularly. I can say na I have improved. Paano ba yung medication yan? Habang buhay na siya? Or anong taong ka na-diagnose with schizophrenia? I was 13. 13 years old. 13 years old. When I was, Saan daw nakukuha yan? there are, sinabi ng, may in-explain yung doctor na sabi niya, sometimes it's namamana, genetic, or sometimes naman, it can be developed through drug abuse. Sa lahi namin ng mental illness, Okay. which is yung father ko, also has schizophrenia. Nung bata din siya. Yeah. Pero ngayon, okay na yung father mo. He is okay now. Pero ang ano niya, Still taking medicines. yes, he's still taking meds. The medication is called antipsychotic. Okay. And it helps control yun nga, yung delusions, hallucinations, and fear. Kasi yun yung sa'yo eh. Nagpupush sa'yo na you go insane. Pero meron kang binanggit sa akin na mas okay daw yung ginagawa mong panonood ng pagtapos ng buhay kaysa raw sa ibang bagay. Ano yung sinabi sa'yo ng doktor nung nakwento mo sa akin na mas pinayo sa'yo yan? I-focus mo yung sarili mo sa sa isang bagay? Aminado naman ako na I used to use, gumamit ako. Before yon. And then, nag-undergo ako ng rehab. Oh, okay. And then, isa sa mga pinaya sa akin ng doctor is, if may cravings ako, kasi kahit matapos ka na ng rehab, darating yung time na magkakaroon ka ng cravings. Yes. Kasi parang naano mo na siya sa katawan mo eh. Parang kumbaga sa kape, Natikman mo na. oh, nandun na yung nandun na yung iwan pa ng mga chemicals Yes. or caffeine. Caffeine. So, ang sabi sa akin na if you're having cravings, instead of you go back using into it, try na yung focus mo Yung sa attention. ibang bagay. Yung Yeah. Well, actually, ang sinabi sa akin, i-focus ko yung attention ko sa ibang bagay na makakapagbigay sa akin ng pleasure. same pleasure or same na pakiramdam the same way na gumagamit ako. Nung naalala ko yung nakita ko nung grade school ako, Oo, yung grade school ka. sabi ko, bakit di try ko manood? Ulit. Doon muna nagsimula. Oh, then doon na siya nag-start na okay, gives By me the pleasure. way, since sa panonood mo, nakakakuha ka nga ng pleasure, nakakakuha ka ng dopamine rush. Tanong ko lang, ano yung pinakamalala mong napanood na ganyan? Yung pinaka-brutal. Iaano na lang natin. Sige, ipaano mo na lang. Yung pinaka-brutal na napanood ko is, that was way back in, I think, 2015, when a video of Al-Qaeda, parang in-interview muna siya. Oo. Then suddenly, bigla na lang tinaas yung chin niya. Then, they were using a blunt knife. Mapurol yung kutsilyo. OMG. And then, saka siya... Inano na. Oo. Saka siya dinaanan. Nilaslas na. And then, worst part is, yung, kala mo nagkakatay lang, nung part na dito sa spine na, kala mo nagkakatay lang ng baboy. Tapos, hindi pa sila nakontento. Kinat nila yung testicles and then nilaro nila, tapos sinalpak nila sa bibig ng ulo. So lalaki yung ginano nila. Ilan yung gumawa? 3 sila. They were sa video na yan, Al-Qaeda sila eh. Tapos yung Ano ba Al-Qaeda? Para sa it's mga a terrorist viewers group. natin. It's a terrorist mga group terorista. by Bin Laden, responsible for 9/11. Yung dati pa yon. Yes, yes. So nagpakalat sila ng mga video na mga brutal, yung mga naho-hostage nila. Na-hostage nila. Tapos, Paano kumalat yon? Di ba kailangan may link ka daw? yeah, it was a link and sa website
Sometimes may mga websites na you can surf online. I will hindi ko na share yung pangalan ng website. Sige. Doon na lang tayo sa part na yung magkakaroon tayo ng payos para sa mga kagaya mo rin at para din sa wala pa ding malay tungkol sa ganyan. Katulad ko, wala din akong alam ng una. Ngayon, nagiging open yung isip namin na ganun palang pwedeng gawin ng iba na ang sabi mo pa nga sa akin, mas naintindihan nga kita nung sinabi mong, kinumpara mo yung pagkokolekta. Kinumpara niya kasi mga master, yung ng mga taong tinetegi. O may mga video ka dyan na kinokolekta mo talaga na tinatapos sila. Ang sinabi niya sa akin, kagaya ng kung manonood ka ng mga malalaswa na mga kung ano yung pakiramdam na nag-iipong ka din nagko-collection, ganun din daw. So, doon ko siya naisip na iba talaga, hindi natin masasabing magagawa nga siya ng normal na tao. Lalong-lalo naman, yun ang nga nasa video, syempre. Meron siya ngayong condition na sinasabi nga natin. Ano yung maipapaya mo na lang para sa mga taong yung nakakaranas ngayon ng ganito? Number one is, seek professional help. Kasi it really helps a lot. Kasi nung lumalala yung schizophrenia ko, I was having, kung ano-ano yung naririnig ko, kung ano-ano yung nakikita ko. Nakakakita rin ba? Yeah, you get hallucinations. I see. And then, worse is, nakakarinig ako. Parang may bumubulong sa akin na, one time I was hearing whispers na kunin ko daw yung knife sa kitchen. OMG. Kasi may pupunta sa bahay, may papatay daw sa akin. Parang tamang hinala na ewan. Yes. Ganun pala. Yes. Yun nga guys, una po, ang hiling ko po ay maging okay na po yung mga taong merong ganyang kondisyon at dinadalangin ko din po yan. At nagpapasalamat tayo uli kay JJ na ating kaibigan na nag-share po ng kanyang experience pagdating po sa ganyan. Ako kasi napakahilig ko pong makinig ng story at ngayon hindi ko akalain na ma-share pa po sa inyo ito. May mapupulot po tayong aral dito po sa video na to at meron din po tayong mapupulot na hope na huwag mawawala ng pag-asa na sa kabila ng may pinagdadaanan tayo na karamdaman or something na hindi normal sa buhay natin, nakakaya natin. Kasi bilib po ako sa kanya mga master wala po siyang magulang na nakakasama ngayon. Nasa abroad, di ba? Yes. Mama. At he lives alone. Kaya niya pong yung sarili niya. Pero buti na lang hindi umabot sa time na yung mapapanood mo, gusto mo siyang gawin na or what? Ano yung binabanggit mo sa akin na motto mo in life, yung para hindi mo siya magawa? Well, I always remind myself with that motto na you can look but you cannot touch. Hanggang tingin ka lang. Kasi, well, if you cannot, pag hindi mo kinontrol yung sarili mo, you went further than looking. Kasi yung ibang di ba? Yung iba nanonood nga ng malalaswa. Ang ginagawa guys, di ba pupunta na ng yan, mangre-rape mga master. Pero yung sa case naman niya, since nagtitake naman siya medicines and meron naman siyang professional Practitioner. Meron naman siyang professional practitioner. So, wala tayong dapat ikabahala sa mga taong kagaya niya. Lalong-lalo na din po sa mga kamaster natin dyan na meron pong ganyang kondisyon. Yun, unang-una maraming salamat my friend. Thank you so much sa pagbibigay ng story, pag-open. At least marami pong matututunan. Meron palang taon ganun. Kasi ako talaga wala akong idea. Salamat din po sa pagtutok mga master. Please like and share this video para po maging aware din po sa iba na meron palang ganyan na pinagdadaanan ng mga kababayan din natin. So, yan. And subscribe para po ma-update kayo sa mga bago nating video. Thank you again and see you again. God bless.